Sa kabila po ng mga puna ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tiwalang Office of Public Counsel for Victims ng ICC na sapat ang ebidensyang inilatag ng prosecution team para ituloy sa paglilitis ang kaso. Sistematiko raw ang pagpatay at hindi mga isolated o rogue incidents lamang. At mula po sa The Hague, Netherlands, ang mainit na balita hatid ni Mariz Omali. Kahit pa ilang beses binabasag ng depensa ang argumento ng prosekusyon sa submission on the merits nito sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing, kampante si Office of Public Counsel for Victims Head Paulina Masida na may sapat na basehan para makumpirma ang mga paratang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at matuloy ito sa trial proper. I think that the prosecution made a very good presentation in relation to all the elements of the crimes, not only in terms of the theory and how to apply the notion of widespread and systematic attack and crimes against humanity, but also at the level of concrete evidence showing a pattern in the killings, showing how Mr. Duterte was implicated in the patterns, showing the policy. Giit ng depensa kahapon sa hearing na bigo raw ang prosekusyon na maipakita ang direktang ugnayan ng mga itinuturong hitman sa dating Pangulo at tinawag na mahina ang kalidad ng ebidensya. Sabi ni Masida, inaasahan na raw nila ang ganitong estratehiya ng depensa. I think this is again a technique, a way in which the defense wants to portray the evidence. The threshold that the prosecution has to meet is reasonable ground to believe. So it's not a threshold beyond any reasonable doubts. The judges as simply to indicate if the evidence taken as it is now in the case record is sufficient to have a trial. Tinututulan din ng depensa ang interpretasyon ng prosekusyon sa salitang neutralize na anilay nangangahulugan lamang ng pag-aresto o pagpigil at hindi pagpatay. Ayon kay Masida, ibang nakita at narinig nilang mga salaysay mula sa mga biktima. Dagdag pa niya na hindi sapat ang pagtukoy sa mga police manual kung sa konteksto naman ng mga pahayag at pangyayari ay malinaw na ito ay pagpatay. Tinutulan din ni Masida ang puna ng depensa na walaan nilang iisa o coordinated criminal plan at maaaring mga rogue acts lamang ang ilan sa mga insidente. These crimes and these killings were certainly not isolated or spontaneous. We are talking of thousands of killings. Anya, may ebidensya nagpapakita ng targeting ng isang tiyak na sibilyan na populasyon. Sabi ni Masida, patuloy ang pagdurusa ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Inaasahang maglalabas ng desisyon ng Pretrial Chamber 1 sa loob ng 60 araw kung i-confirm ang mga kaso ng buo o bahagi lamang. Isang pa siyang magtatakda kung tutuloy sa ganap na paglilitis ang kaso laban sa dating Pangulo. Mula rito sa The Hague, Netherlands, Mariz Omali nagbabalita para sa GMA Integrated News.